Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Danilo, taga Mindanao. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ko kasamang aking amang si Dante. Nang minsang dumalaw kami sa isa sa mga kaanak na ibinurol. Ilang dekada nang nakalipas nang mangyari ito. At sa mga panahong yon, ay nasa edad 19 anyos na ako noon. Namatay ang kapatid ni tatay na si Tio Orlando. Doon napagpasya ng aking amang 1 linggo kaming mananatili sa bahay ng abuelo ko. O kaya naman ay hanggang sa mailibing ang kanyang kapatid. Umangal pa nga yung bunsong kapatid kong si Myra at ayaw niyang sumama sa bahay ng mga magulang ni tatay. Gawa ng mabuburyo lamang daw siya doon dahil wala doon ang mga kaibigan niya. Pinandilatan ng mga mata at pinilit siya ng aming inang sumama. Dahil hindi pwedeng maiwan ito sa bahay at baka kung saan saang barkada na naman umano siya makikitulog. Kaya't ayun na nga. Wala namang nagawa pa ang kapatid ko kung di ang sumama sa amin. Papunta pa lamang kami sa lugar ng mga magulang ni tatay. Panay na ang pagpapaalala ng aking ina kay Myra na huwag nitong dalhin ang kaartihan sa bahay ng mga magulang ni tatay dahil nakakahiya umano. May problema na nga si Lolo Pedring at Lola Aurelia ay dadagdag pa siya. Tanging pagtango lamang ang naging sagot ng kapatid ko habang patuloy pa rin sa pagsimangot. Pagdating namin sa bahay ni Lolo Pedring, pinapasok kami kaagad ni Lola Aurelia at inasikaso. Kinagabihan noon habang tinutulungan kong mag-asikaso sa mga bisitang nakiramay ang mga magulang ko. May napansin akong matandang babaeng nakatayo sa hindi kalayuan sa kabaong ni Tio Orlando. Sa ilang oras nang naroroon ay napapaisip ako. Dahil wala man lang ni isa sa mga kaanak ni Papa ang lumapit dito para alukin ng kape o kahit na anong makakain. Dinaan-daanan lamang nila ang matanda at parang walang gustong kumausap dito. Nakasuot siya ng itim na damit at may balabal sa mukha. Ganun pa man ay klaro ko pa namang nakikita ang pagmumukha niya. Kakaiba ang presensyang nararamdaman ko sa matanda. Ayaw ko mang aminin sa sarili. Pero pakiwari ko ay parang dahan-dahang nag-uunhang magtayuan ng mga balahibo ko sa katawan. Habang pasimpleng tinatapuanan yun ng tingin. Hindi ko rin maipaliwanag sa sarili. Kung lungkot ba ang nakikita kong rumihirehistro sa pagmumukha ng matanda o masayang nakatitig sa nakahimlay na katawan ng tiyuhin ko. Nakailang beses ko pang sinipat ang matanda para obserbahan ang mga kinikilos niya. Katagalan, hindi na ako nakatiis pa. Nilapitan ko na si Papa at tinanong kung bakit walang nag-aabot ng pagkain doon sa matandang babae na nakatayo malapit sa kabaong ni Tio. Saglit na nangunot ang noon ni Papa sabay tingin sa gawi kung saan ko sinabing naroroon ang babae. Matandang babae? Sinong matanda yung sasabi mo, anak? Ang daming babae dyan, oh. Alin sa kanila yung tinutukoy mo? Hindi ko alam kung nangaasar lamang bang aking ama ng mga sandaling yun o ano. Tuloy ay hindi ko maiwasan ng mangyamot pero nang tingnan ko ang mukha niya ay kita ko ang pagtataka. Si Papa talaga, oh. Pati ba naman ikaw hindi napapansin yung ale? Pambihira. Nayayamot kong saad at akmang ituturo ko na sanang ali nun. Pero pagtingin ko sa gawi kung saan ko nakita kanina ang babae ay wala na ito doon. Saglit pa akong nagpalinga-linga para hanapin siya. Pero wala talaga. Hindi ko na siya nakita pa. Napaka-imposibleng sa loob lamang ng 1 minuto ay hindi ko na siya mahagilap. Katakatakaman kung nasaan na ang babae. Wala naman akong makuhang sagot. Ikaw talagang bata, oh. Kung ano-ano na lamang ang napapansin mo. Ang mabuti pa'y magpahinga ka na at baka pagod ka lang. Yung mga kapatid at pinsan mo na lang muna mag-asikaso sa mga bagong dating na bisita. Sad ng aking ama't bahagyang ginulombo ko nun. Sunod-sunod na ipinilig ko ang ulo nang umalis na sa harapan ko si Papa. Pagkatapos ay nilapitan ng 2 kapatid ko at ibinilin sa kanila ang tungkol sa sinabi nito. Magpapahinga lang ako saglit at mamayang madaling araw ay tutulungan ko silang mag-asikaso ulit.
Lumipas pang ilang gabi. Ganun pa rin. Nakikita ko pa rin ang matandang babae. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na siya gaanong nagtatagal. Mga 1 o 2 oras may gitna lamang ang itinatagal nito at aalis na rin. Pero bago ito ay titingin muna ito sa akin na masama. Na para bang may malaki akong kasalanan tapos ay tuloy-tuloy nang lalabas ng bahay. Ganun palagi ang ginagawa ng matanda na siyang ipinagsawalang bahala ko na lang. Sa pag-aakalang sadyang masungit lang talaga ang matanda nun. Sa pagdaan ng ilan pang mga gabi ay may mga nasagap akong usap-usapan sa mga taong dumalo sa burol ng tiyuhin ko. Ayon sa kanila, may aswang umano na namamataan ng isa sa mga kapitbahay nilang nagngangalang Isko. Nang minsang 10 oras ng gabing yon ay nakababa ito ng bundok. Sinabi pa nitong nakaharap at dinumog pa nga raw ang kapitbahay nilang yon nang nilalang na aswang na makasalubong pababa ng bundok. Kaya pala nakita kong maraming sugat ang braso at dibdib ni paring Isko eh. Yun pala yung dahilan. Rinig kong sabi ng isa sa mga nag-uusap tungkol dito. Pre, sabi pa nga masyadong mabilis yung mga pangyayari at hindi yun napaghandaan ni paring Isko eh. Kaya ayun dinumog. Kaya nagtamo na maraming kalmot sa katawan. Sad pa ng isa. May nagtanong naman kung babae o lalaki ba umano ang aswang na nakasagupa ng kapitbahay nila. Matandang babae par, pero hindi daw namukha ni paring Isko kung sino at kung taga saan yung aswang na yun eh. Nabigla kasi siya sa mga nangyari. Napapalatak na sagot ng isa pa. Nagbigay ito ng babala sa mga kausap ukol sa nilalang. Mas mainam na raw na mag-ingat sila, lalong-lalo na ang kanika nilang pamilya. Nang sa ganoon ay walang mapahamak pagdating ng araw. Narinig ko ring sinabi ng isa sa mga ito na dapat ay balaan nila si Lola Aurelia na bantayang maigi ang bangkay ng tiyuhin ko. At baka ito naman ang puntiryahin nun. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap nila, ay pasimpleng nakikinig lamang ako sa kanila. Sa hindi mawaring dahilan, Sir Seth, bigla akong nagka-interes tungkol sa aswang na sinasabi nila. Habang nakikinig nga ay napapaisip na rin ako kung gaano katotoo ang tungkol sa aswang na pinag-uusapan nila noon. Hanggang sa isang gabi, nasa bandang 11:00 na ng mga yon. Ilang tao na rin ang naglalabas-masok sa bahay para tingnan ang kabaong ng tiyuhin ko. Pero ni isa ay wala man lang kumausap sa matanda na para bang hangin lamang ito sa paningin ng mga tao. Kaya naman hindi na ako nakatiis pa. Nilapitan ko ang ali at inalok ng pagkain na sana'y ibibigay ko sa mga bagong dating na nasa labas ng bahay. Saglit na tumingin sa akin ang babae bago nagsalita. Maraming salamat na lang, iho. Pero hindi ako nagpunta dito para sa pagkain. Seryosong sagot ng matanda pero sa malumanay pa ring boses. Sige na ho, tanggapin niyo na po itong kape. Kanina ko pa po kasi kayo nakikitang nakatayo dito kaya lumapit na ako. Mukha kasing wala na namang nakakapansin sa inyo at dinadaanan lang kayo eh. Ni hindi man lang po kayo inalok ng kape ng mga pinsan ko. Sabi ko. Pilit kong inaabot sa kanyang isang basong kape at tinapay. Pero agaran akong nakaramdam ng kaba sa dibdib nang mapansin ang masamang titig nito sa akin. May nalanghap din akong kakaibang mabahong amoy. Pero hindi ako sigurado kung nanggagaling ba ito sa babae o sa kung saan man. Sa garalgal na boses na aakalain mong nasa edad 80 na ay pagalit na sinabi sa akin ng babaeng hindi niya kailangan ng pagkaing inaabot ko. Kung kaya't ilayo ko mano ito sa kanya. Sabay tumalikod na't naglakad palabas ng bahay. Kabadong sinundan ko na lamang ng tingin ng babae. Kung hindi pa tinapik ng pinsan kong si Puloy ang balikat ko, ay hindi ko pa namamalayang ilang minuto na pala akong nakatitig sa kawalan. Tinanong niya ako kung anong ginagawa at bakit kanina pa umano ako nakatitig sa labas nun. Wala. Maiksing tugon ko dito at lumakad na palabas ng bahay para ipamagay sa mga bagong dating ang bitbit na pagkain.
Kahit na lumipas sa mga oras ay hindi pa rin maalis sa isipan ko ang tungkol sa ginawang pagtitig ng babae. Kinakabahan pa rin ako at nagtataasan ng mga balahibo sa katawan. Tuwing naiisip ko ang masamang titig nito. Kahit na ilang beses ko itong pinilit iwaglit sa isipan, ay hindi pa rin mawala-wala yon. Pasado 5:00 na ng umaga ako nakatulog kung kaya tinanghali na ako ng magising. Kakamot-kamot pa ako sa batok na tumayo at nagtungo na sa kusina para magtimpla ng kape. Matapos kong magtimpla at palabas na ako ng kusina, napansin ko ang matandang lalaking kausap ng mga magulang ko. Habang papalapit, ay narinig kong tinawag ng aking ama ng tatay ang matandang halos balbas sarado ng muka. Pero nang makalapit na ako sa kinaroroonan ng mga magulang ko, gayon na lamang ang pagkabigla ko nang walang sabi-sabing tumitig sa akin na masama ang matanda. Medyo napaatras pa ako at napatingin sa matandang yon. Bakit to parang ang sama po ng tingin niya sa akin? Tanong ko sa matanda. Nagulat pa ako at kamuntikan ng mabitiwan ng bitbit na basong may lamang kape nang biglang hawakan ng matanda ang kamay ko bago nagwikang, namarkahan umano ako ng balbal. Delikadong bata! Iiling-iling na saad ng matanda nun. Kumunot ang noong nagpalipat-lipat ako ng tingin sa mga magulang ko at sa matandang ito. Hindi ko kasi mapatid, Sir Seth, kung ano ang pinagsasasabi niya. Anong namarka ng aswang? Tsaka sino naman ang aswang na nagmarka sa akin kung sakali man? Wala naman akong nakikita kako. Ano pong sinasabi niyong namarkahan? Tanong ko sa matanda. Sinabi ng matanda na nakikita niyang minarkahan ako ng aswang. Kaya't mag-iingat daw ako dahil oras na magtagumpay ang balbal sa planong pagkuha ng bangkay ni Tio Orlando. Ako ang isusunod nito. Nakaramdam talaga ako ng takot nun. Lalo na noong sabihin ng matanda kung ano ang pwedeng danasin ng taong minarkahan ng aswang. Pinayuhan niya rin ako na sa tuwing sasapit ang dapit hapon ay huwag na akong lumabas pa ng bahay. Mahirap na at baka mas mauna pa akong kunin ng balbal kesa umano sa bangkay ng tiyuhin ko. Sumingit sa pagsasalita ang aking ama, halata sa boses niyang pag-aalala. Nakiusap siya sa matandang alisin ang marka ng aswang. Tay Vicente, magagawa niyo naman pong alisin yung marka sa anak ko, di ba? Di po ba? Pag-aalalang tanong ng aking ama sa matandang napag-alaman kong kapatid pala ni Lolo Pedring. Nakakalungkot man sabihin pero sa ngayon ay wala pa akong maisip kung paanong aalisin yung markang yan. Dahil sa totoo lang, ang marka ng aswang na balbal ang pinakamahirap tanggaling marka. Kailangan pa nating paglaan nito ng ilang araw bago matanggal. Bagsak ang balikat na tiningnan ako ng aking ama. Ako naman ng mga oras na ito, kinakabahan na rin, pero hindi ko pinapahalata. Di ba tayo alam naman nating bangkay lang yung pwedeng kainin ng balbal, kaya paano niyo po nasabing makukuha ng nilalang na inyong anak ko? Tanong muli ng aking ama. Maraming paraan ang mga balbal para lang makuha ang taong gusto nilang biktimahin. Pwedeng patayin ka nila gamit ang dahas, o hihintay nilang mamamatay ka hanggang sa pagtanda mo. O kaya naman ay pwedeng bigyan ka nila ng sakit para mas mapapaaga ang kamatayan mo. Nang sa ganoon ay makuha na kaagad nila ang bangkay mo. Iba't ibang paraan ang alam na mga yon, makuha lamang ang taong bibiktimahin nila. Pahayag ni Lolo Vicente at seryosong nakatingin kay Papa. Tila binagsakan naman ng sandamakmak na problema ang pagmumuka ng aking ama. Matapos marinig ang mga sinabi ni Lolo Vicente, ilang segundo rin ang namutawing katahimikan bago pa nagsalita si Lolo. Ania, huwag mag-alala si tatay. Gagawa siya ng paraan para maggamot ako. Tila nabuhayan naman ng loob si Papa at agarang nagpasalamat sa abuelo ko. Iiling-iling naman sinabi ng abuelo kong huwag na munang magpasalamat si Papa dahil hindi pa niya man daw ako nagagamot. Halika dito, apo. Lumapit ka pa sa akin at may gagawin lang ako
Nang nakalapit na nga ako ay nakita kong may inusal si Lolo Vicente. Bago lamang yun sa paninig ko. Umihip siya sa kamay niya bago yon inilapat sa noo ko. Pagkatapos ay may pinasuot siyang pulseras na sa pagkakaalam ko ay yari sa gumamela selis. Matapos kong isuot ay binilinan ako ni Lolo na wag ko raw huhubarin ang pulseras na ipinasuot niya. Nang sa ganoon ay hindi makalapit sa akin ang mga masasamang nilalang. Lalong-lalo ng aswang na nabanggit niya. Hindi ko man maintindihan ang mga nangyari ng mga sandaling yon, ay mas pinili ko na lamang sundin ang lahat ng mga bilin sa akin ni Lolo. Mamayang gabi, mamatyagan ko ang paligid. Aalamin ko kung nasaan at sino ang nilalang na nagbabalak bumiktima sa bangkay ni Orlando at dito sa apo ko. Nang lumapit naman ang kapatid kong si Myra ay napag-alaman din ni Lolo Vicente na maging ito man ay may marka din. Mukhang binabalak talaga umano ng nilalang na biktimahin kaming magkapatid matapos ang libing ng tiyuhin namin. Kung ano ang ginawa ni Lolo Vicente sa akin ay ganun din ang ginawa niya kay Myra. Nag-usal siya ng dasal, tinapik ng 3 beses sa balikat ang kapatid ko. Matapos niyang gawin ang pagtapik na yon, ay binigyan niya rin ng pansamantalang pangontra para sa nilalang na yon ng kapatid ko. At binili ng wag na munang lumabas sa bahay na mag-isa hanggat hindi niya pa nagagawan ng solusyon ang problemang kinakaharap. Lumapit na rin si Lolo Pidring at Lola Aurelia sa kinauupuan ng mga magulang ko at pinag-usapan nila ang tungkol sa balbal. Dala na rin ng takot sa sarili dahil sa mga naririnig kong pinag-uusapan nila. Kung kaya't maghapon lamang ako sa loob ng bahay. Hindi ako lumabas. Maski ang sumilip sa bintana ay hindi ko ginawa. Tuloy para akong praning ng araw na yon. Iniisip kong baka pag sumilip ako sa bintana, ay makita ako ng balbal na sinasabi ni Lolo at mayari pa ako. Kung ano-anong katatakutan na lamang ang pumapasok sa isipan ko ng mga sandaling yon. Samantalang si Myra, parang baliwala lamang sa kanyang babala ng kapatid ng abuelo naming manggagamot. Kinagabihan, isa-isang dumating ang mga taong makikilamay at nakita ko na naman ang matandang babae. Pero ang ipinagkaiba lang, kung dati ay nasa loob ito ng bahay at halos dumikit na sa kabaong sa sobrang lapit. Ngayon ay nasa labas na lamang ito ng bakuran nakatayo. May kasama siyang matandang lalaki na sa palagay ko ay asawa niya. Kakaiba din kung makatitig ang matandang lalaki at nakakakilabot ang presensya nito sa katawan. Kung dati ay hindi maipintang pagmumukha nito habang iginagala ang tingin sa paligid, nang mga sandaling yun ay mas lumala pa. Pailalim kong makatitig at parang gustong-gusto nitong manapak anumang sandali. Nang tumingin sa akin ng matanda, mabilis akong nag-iwas ng tingin at nagkunwaring abala sa ginagawa. Hindi na rin ako nagtangkapang lapitan ng matanda. Sa takot na baka nasa paligid lamang ang aswang at bigla na lamang akong sunggaban oras na makita ako noon. Pero wala pa mang ilang minuto ay nakaramdam na ako ng pagkahilo at sa hindi maintindihang dahilan ay biglang bumigat ang pakiramdam ko. Pa, nasaan si Myra? Tanong ko sa aking ama nang mapansing hindi ito kasama ng mga pinsan ko. Biglang sumama yung pakiramdam ng kapatid mo kaya pinagpahinga ko na muna. Sagot niya. Nagulat naman ako nang biglang hawakan ng aking ina ang noo ko't seryosong nagtanong kung masama ba daw ang pakiramdam ko. Medyo sumama lang po ang pakiramdam ko, ma. Mamaya na lang ako tutulong sa pag-aasikaso, magpapahinga lang ako sandali. Tugon ko. At aalis na sana ako para pumunta sa kwarto at magpapahinga. Nang pigilan ako ni Mama at tinanong kung bakit hindi ko suot ang pulseras na binigay ni Lolo. Nang tingnan ko ang kamay ko ay doon ko lang napagtantong hindi ko nga pala ito suot. Nagdahilan na lamang akong naiwanan ko sa silid tulugan ng pulseras kanina nang nagmamadali ako magbihis doon. Siyempre nagalit si nanay. Haligagang pinapasok niya ako sa loob ng kwarto.
Isuot ko daw ito at wag na wag ko nang kalilimutan yun kahit kailan. Hindi na ako kumontra pat nagmadali na nga akong pumasok ng silid para kunin ang binigay na pulseras na yon. Matapos kong ang maisuot ay bigla na lang gumaan ang pakiramdam ko. At para bang nagdahilan lamang ang bigat ng pakiramdam ko kanina para pumasok sa loob ng kwarto. Naguguluhan at napapailing na lamang akong lumabas ulit ng silid nun. Sakto namang nakasalubong ko si Mama at may dalang gamot at isang basong tubig. Tinanong niya ako kung saan pupunta at bakit hindi na muna ako magpapahingat, mukhang hindi daw maganda ang pakiramdam ko. Umiling ako at sinabing hindi na ako magpapahinga. Ayos ng pakiramdam ko kaya tutulong na lang ako sa pag-aasikaso sa mga bisita. Kumunot naman ang noo ng aking amang kakalapit lang at nagwikang kanina lang raw ay ang init ng noo ko at bahagyang namumutla pa. Kaya't papaano ko umano nasabing maayos na ang pakiramdam ko nun. Agad namang idinampi ng aking ina ang palad niya sa noo ko para makasigurado kung nagsasabi ba raw ako ng totoo nun. Nakailang beses pang inuulit-ulit niya yung ginawa. Takang-taka si Nanay kung paano nangyari yon, kung bakit nawala ang init ko. Hindi pa ito nakontento sa ginawa dahil sa inaabot niya sa akin ang baso at gamot at pilit na pinapainom. Tumanggi ako at sinabing hindi pa naman ako nauuhaw. Pero pinilit niya ako nun. Kinuha ko yung tubig at dire-diretso ng tinungga. Wala pa man ako sa kalahating baso. Napangiwi ako dahil mapakla at mapait ang tubig na malasahan ko yon. Tinanong ko si Mama kung anong klaseng tubig ang binigay niya sa akin. Ayon sa kanya, galing umano kay Lolo Vicente ang tubig na ininom ko. Inusalan nito ng orasyon nang sa ganon ay malaman namin kung nausog ba umano ako o kung simpleng sama ng pakiramdam lang ba ang nararamdaman ko noon. Bago daw kasi magtakip silim ay maayos naman ang pakiramdam ko at ganon din ang kapatid ko. Nagtataka na nga lang daw siya dahil sabay pang sumama ang pakiramdam naming dalawa ni Myra. Sumunod ako sa aking ina nang pumasok siya sa kwarto at ipinainom sa kapatid ko ang isa pang basong bitbit niya. Matindi talagang aswang na yon. Kahit na may proteksyon na kayo magkapatid, aba, tinamaan pa rin kayo ng mga walang hiya. Sabi ni Tatay. Noon ngang nasa kalagitnaan na kami ng pag-uusap ay nagulat na lamang kaming bigla. Nang marinig naming nagkagulo at nagsisigawan na sa labas ng bahay. Mabilis na kaming tumakbo ng aking ama. Palabas ng bahay nung marinig kong nagsisisigaw at nagwala ang kapatid ni Lolo Pidring. Ang buong akala ko ay may kaaway ang manggagamot na yun sa labas. Kaya't inaawat ito ng ilan sa mga nakiramay at pinipigilang wag nang pumunta sa likuran ng bahay. Animal kang aswang ka! Lumapit ka dito at magkakasubukan tayo. Hindi yung mga kamag-anak ko ang pinupuntirya mo. Lumabas ka! Huwag kang magtago dyan sa dilim. Bago makuha yung mga mahal ko sa buhay, dumaan ka muna sa bangkay ko. Halika dito! Huwag niyo nang palabasin ng bahay si Danilo at Myra. Ang bangkay ay bantayan niyo rin dahil nasa paligid lang ang mga hinayupak. Baling sa amin ni Lolo Vicente. Nakatayo ako sa labas ng pintuan ng mga sandaling iyon habang pinagmamasdan si Lolo na hinahampas ng buntot ng pagi sa ere. Hawak-hawak ni Mama ang braso ko at sinasabihan akong pumasok na sa loob ng bahay. Sa tuwing iwinawas-iwas ni Lolo Vicente ang buntot ng pagi, napansin kong para bang nasasaktan at nagagalaiti ang nilalang na nagtatago sa dilim na parte ng likor ng bahay. Naririnig ko ang bawat pag-atungal ng nilalang na para bang baboy na kinakatay. Kahit na kapag tinitingnan ko naman si Lolo, ay wala naman itong tinatamaan. Hanggang sa maya-maya ay naririnig na namin ang huni ng wakwak. Nung umpisa ay malakas ito sa pandinig namin. Hanggang sa pahina na ng pahina ang huni nito, na para bang nasa malayo na yon. Kaya napasambit ako sa sariling, marahil ay nakalayo ng aswang, dahil hindi ko na masyadong naririnig ang boses nito. Ay naman kay Nanay, kapag daw narinig na malakas ang huni ng wakwak, ibig sabihin lang noon ay nasa malayo pa ito.
Pero kapag naririnig mong mahina na ang huninon, ibig sabihin lang ay nasa malapit ito at nakahanda ng sumalakay anumang oras. Ano? Lumapit ka dito at magkakasubukan tayo. Kapag natalo kitang hayop ka, lubayan mo na yung pamilya ko at tanggalin mo yung markang nilagay sa mga apo ko. Sigaw ni Lolo. Tanging pag-angil at kakaibang ihip ng hangin ang siyang naririnig ko. Nagkaroon na rin ng tensyon sa paligid at halos lahat ng mga kababaihan at kabataan ay nagsisiksikan na sa loob ng bahay. Samantalang ang mga kalalakihan naman ay may kanya-kanyang bitbit na pamalo at naging alerto sa maaaring mangyari. Ano? Hindi ka lalabas o papatayin kita sa orasyon na bibitawan ko? Pagbabantang saad ni Lolo. Ilang sandali pa ang lumipas ay nagulat na lamang kami nang may biglang lumabas na nilalang sa gilid ng bahay namin. Sa parting hindi masyadong naaabot ng liwanag. Humihingal ito, kaya pinitigan kong maigi kung tao ba yun o ano. Nang matitigan ko ito, nakita kong nakakakilabot ang itsura niya. Mas nanlaki ang mga mata ko't pigil ang paghinga nang makita ko na parang asong dahan-dahang gumagapang papaatras ang nilalang na yon, habang naglalabas ng tunog ng nakakakilabot at nakakapanindig balahibo. Buhaghag ang buhok nitong nakatabon sa konti sa mukha niya. Pulang-pula ang mga matang nagbabaga at higit sa lahat ay nakanganga ito na parang bunganga ng baboy na naghihintay na abutin ang pagkain. Habang walang humpay ang pagtulo ng malalapot na laway nito sa lupa. Nasaan ang kasama mong balbal? Bakit ikaw lang ang nagpapakita? Sigaw ni Lolo. Umatungal lang napakalakas ang nilalang habang nakatitig kay Lolo Vicente. Muli ay hinanap ng abuelo ko ang kasamang aswang na nilalang na nagpapakita sa amin yon. Kung hindi magpapakita ngayon ang kasama mong balbal, bukas na bukas ay pupuntahan ko kayo sa baryo nyo. Alam ko kung saan kayo nakatira. Sisiguraduhin kong mapapatay ko ang buong angkan nyo bago pa sumapit ang takip silim bukas. Kaya ngayon pa lang ang gusto ko ay magkausap tayo ng maayos at magkasundo. Nang sa ganon ay walang mamamatay sa inyo. Napansin kong para bang natakot ang nilalang nang sinabi ni Lolo ang mga katagang yon, at para bang kinakatakutan siya ng mga ito. Maya-maya pa ay nakita kong may isa pang nilalang ang dahan-dahang humakbang papalapit sa naunang aswang na nagpakita sa amin. Umangil ang mga ito na para bang nakikipag-usap kay Lolo Vicente, at tanging sila lamang ang nagkakaintindihan. Pagalit ang boses ng abuelo ko sa tuwing may binabanggit siyang lingwaheng siya lamang ang nakakaintindi. Sige, bibigyan ko kayo ng 3 kondisyon na kailangan niyong gawin para hindi ko kayo papatayin. Tanggalin niyo ang markang ginawa niyo sa mga apo ko. Lubayan niyo ang bangkay ng anak ng kapatid ko at ang isa pang kondisyon, lumayas kayo sa lugar kung saan kayo namumugad at pumunta sa pinakamalayong bundok. Nang sa gayon ay hindi ko na kayo makikita pa. Sa oras na magtagpo ulit yung landas natin, hindi na ako magdadalawang isip pang patayin kayong lahat. Paninindak ni Lolo, sabay wasiwas sa buntot paging hawak-hawak. Nakita kong parang mga tupang maamo ang dalawang nilang at tumitingin sa akin, kaya't bahagya akong napaatras at napahawak sa aking ina. Ilang sandali pa akong tinitigan ng mga ito na para bang may kung ano silang ginagawa. Dahil nakita ko ang pagbubuka-buka ng kanilang mga nakakakilabot na bunganga. Pagkatapos nilang gawin yun ay dahan-dahan ang umatras sa mga balbal. Pagkatapos ay bigla na lang itong nawala sa paningin ko. Nagtaka naman ang iba bang nakikiramay kung sino ang kinakausap ni Lolo Vicente kanina. Dahil salita daw ito ng salita at galit na galit. Ayon pa sa mga tao ay narinig nila ang mga huni ng wakwak, pero hindi nila nakikita ang kinakausap ni Lolo. Tanging 2 maliliit na pusa lamang ang nasa hindi kalayuan sa gilid ng bahay kung saan nakatingin si Lolo Vicente.
Ipiniliwanag naman ng kapatid ni Lolo Pedring sa kanila na tanging mga may lahing albularyo lamang ang nakakakita sa mga kakaibang nilalang. Sa kadahilanang gumagamit ng pangsabulag ang mga aswang na balbal, tiktik, aswang, at maging ang mga aswang na mangkukulam para hindi o mano makita ang mga ito ng mga normal na tao. Lalong-lalo na sa oras na nagpapalit anyo ang mga yon. Huwag na kayo mag-alala, apo. Wala na yung marka ng balbal sa katawan nyo. Makakakilos na kayo na maayos. Pahabol pa niyang sambit habang tumatawa-tawa. Madali lang naman palang kausapin yung mga aswang eh. Pinapahirapan pa akong tawagin sila kanina. Kamunti ka na tuloy, tumaas ang dugo ko. Sambit pa niya. Lo, sigurado po ba kayong wala na talaga yung marka ng aswang sa katawan ko? Huwag ka na mag-alala pa dahil sinisigurado ko sa'yong wala na. Yung kapatid ko po, naalis na rin mo ba talaga yung marka sa katawan niya? Natawa ang matanda at nagwikang alam niya raw na hindi ako gaanong nagtitiwala sa kakayahan niya. Gayunpaman ay ipanatag ko na lamang umanong sarili at asahan kung wala ng kaguluhan pang mangyari sa burol ni Tio Orlando. Nang tuluyan ng humupa ang tensyon sa paligid, ay doon ko lang din napag-alaman ng aswang na tinutukoy ni Lolo Vicente ay ang babaeng ilang gabi ko nang nakikitang palaging nakatayo malapit sa kabaong ni Tio Orlando. Kaya pala galit na galit ang nilalang na yon dahil sa mga nilagay na pangontra ni Lolo Vicente sa ilalim ng kabaong ng tiyuhin ko, kung kaya't hindi na makakalapit ang balbal. Lumipas ang ilang gabi at hindi ko na nakita pa yung matandang babae at ang matandang lalaking kasama nito nung huling gabi na nakita ko sila. Nailibing naman ang matiwasay ang tiyuhin ko. Wala nang kaguluhang naganap at nawala na rin ang mga usap-usapan ng mga taga-baryo tungkol sa aswang. Ang hinala din ng lahat, balbal ang aswang na nakasagupa ng isa sa mga kapitbahay nila. Nang minsang bumaba ito ng bundok ng 10 oras ng gabi.